Alright, good day mga kakambyo. Ayan, may kakabit ko na tong aking Pitts Bike Racing ECU na version 4. Ayan, so nakahiram na rin ako ng laptop. Although, pwede naman talagang ano to, i-plug and play mo lang sa motor mo. Okay na kahit wala kang laptop. Okay lang yun. Tapos, ilalagay mo lang yung selector switch mo. Mamimili ka na ng mapping doon. Gusto ko lang ma-explore din yung ano neto, yung application netong Pitts Bike. Tapos, may gusto akong baguhin doon eh. Yung idle limit, RPM limit. Kaya, unahin ko muna yung pag-install ng application sa laptop na hiniram natin. Ito yung kagandahan nito guys eh. Kasi libre na yung application kasama sa bibilhin mo. Unlike sa ibang ECU na hindi pa kasama yung application. So, kailangan mo pang pumunta sa mga ano nila, tuning center. Doon mo lang makikita yung application nila. Ito, libre na. So, install ko muna yung application. Ayan, so buti na lang may nahiraman tayong laptop. Ayan, laptop to ng girlfriend ni Gaspol. Ayan, so shoutout kay Ronaldin. Thank you sa pagpapahiram. Wala na kasi tayong laptop dito sa bahay. Puro ano na kami dito. Puro desktop. So, ito yung CD. Kailangan muna natin i-install to. Alright. Ayan natin lumabas dyan. Ayan na, lumabas na. Ito yung setup nya. Setup mismo. Ayan. Preparing to install. Kailangan lang to ma-install mga lods para lumabas yung mismong application ng mapping. O pati ito. Kailangan din to. Ayan na yung isa. Next natin. Next, yung license agreement. Accept mo lang yung agreement. Next. Tanggalin natin yan. Organization. Okay yan. Next natin. Next. Ayan. Next ulit. Tapos, install. Ayan na. Yes natin. Ayan, nag-install na siya. Tapos, click finish. Ayun na. Meron ng ano doon. Kung makikita nyo, nandito na yung shortcut nya. Try natin open yung ano niya, shortcut. Kung ma-open na siya. Ayan. Yes lang. Yes. Ayan na mga lods. Ito na mismo yung application mga lods. Dito sa gilid, dito natin makikita yung TPS natin, throttle position, kung hanggang saan na ba siya, 100% na ba, from 2% to 100%. Tapos dito sa taas naman, ito yung RPM mga lods. Ayan, so meron tayong 4 na maps. Ito siya, 1, 2, 3, 4. 4 map. So ito yung number 1. Wala po tayong makikitang value ngayon dito kasi hindi pa to connected sa ECU na nakakabit sa motor. Mamaya natin yon gagawin. Kasi hindi pa nga connected. Dito yung mga kailangan mo. Yung mapping, ignition degree, injection degree, ignition time, air fuel ratio, ECT, composition ignition map, idle and limits. Ito importante rin to eh. Kaya gusto ko ma-access tong kanyang application dahil may gusto rin akong i-adjust dito sa idle and limit. So option naman, ito rin, meron din dito. Learn throttle valve, ito yung isa sa gagawin natin pagka kinonekta natin siya sa mismong ECU na nakakabit na sa motor. Ito rin yung read all tsaka send all. Ayan din yung unang gagawin natin pagka i-connect na natin sa ECU na nakakabit sa motor. Reset kung may mali, kung may napindot na bigyan ng value tapos hindi alam yung dating value, pwede reset. On off ng ECU, yan, ino-on dyan pag nakakabit na. Ito naman yung kanyang ECT, yan yung temperature ng coolant natin sa makina. Pwede nating i-adjust dito sa may open fan temperature. Ikaw maglalagay niyan kung ilan ba gusto mo, kung 70 degrees Celsius ba, 75, 80, 85 hanggang sa ano. Kasi ang alam kong stock ng Raider 150 Fi ay 105 degrees Celsius bago mag-open yung kanyang fan. Kaya maglalagay tayo dyan ng gagawin natin yung 80 or 90, basta 80, 85, 90 mga ganon para mabilis mapaikot yung fan natin nang makatulong siya sa pagpapalamig. And so wala pa tayong ganong knowledge dito pag-aaralan pa natin maigi yan. Disclaimer lang hindi pa ako tuner mga lods. Pinakalikot ko lang kung ano yung laman ng ECU natin. Okay, so mayroon din dito RPM tachometer ba yan tawag dyan. Tapos yung kanyang TPS throttle hanggang 100% yan. I-sync din natin yan sa natin, throttle natin. Tapos nandito yung kanyang AFR gauge, OG. Hindi ko alam kung anong meaning ng OG na yung original AFR. Ayan, so dyan mo makikita pag naglilin na ba or nagre-reach yung air fuel mixture mo. So ang laki ng tulong nito tong application na to ng Pitts Bike. Kaya nga isa to sa magandang hindi naman siya budget meal pero sakto lang yung presyo niya. Kasi marami ka nang magagawa. Fully adjustable na yung ECU. Meron din siyang voltmeter battery ito yan. Nare-read din niya yung volt ng battery natin. Ganda rin ang application. Pero sana maglabas ng
update firmware si Pitsbike at gawin na niya tong pwede sa mobile tuning, mas maganda sana mga lods, no? Madali lang mag tono dun sa kahit street tuning kasi pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo, makikita mo agad kung nasaan banda yung wala sa tono, kung rich ba o kung lean. Alright, so let's go. Kakabit na natin yung ating Pitsbike ECU sa Raider 150 Fi mga lods. Let's go! Yun, so ang unang steps natin ay tatanggalin natin yung stock na ECU. Meron niyang harang na bakal, tatanggalin mo lang. Tapos tatanggalin na natin yung ECU natin. Medyo masikip ata tong lagayan ko kasi nandito yung mga relay ng aking accessories. Yan, so meron niyang lock dito. Hindi ko alam kung nakikita nyo. May lock dito yan, pipindutin mo lang. Yan, tapos ibubuka mo. Yan na. Ngayon na natin. Nasa ilalim pala mapupunta tong na to, wire. Nahirapan ako dahil dito sa na to, relays. Ganyan na lang muna. Tapos ang sunod ay connect natin yung tuning cable dito. Ayan. Tapos iwan natin yung ignition switch. Tapos connect natin yung connection cable dito sa laptop. Ayan. Then bubuksan natin yung application. Dapat mag-green yung ECU on. Iwan natin. Ayun, nag-green na mga lods. So kung nag-green na, ito na yung next step natin, read all natin. Read all, confirm reading all, yes, read all nya yan. Ayan, tapos send all natin, confirm, send all. Ayan, successfully read on data. Ayan, tapos na tayo dun sa pag-read ng ECU. Pupunta naman tayo dun sa learn throttle valve. Ayan o, i-click lang natin, tapos i-throttle natin yung ating throttle. Ayan, max to minimum more than 3 times. Ito yan mga lods. 1, 2, ayan na, gumagana na siya, dalawa lang. Ayan, kung nakikita nyo yung TPS natin, gumagana na. Ayan o. Max. Ito na yung mga maps natin mga lods. Number 1, napipindot na rin itong number 2. Ayan. Tapos yung number 3, yung number 4. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Magkakaiba ng mapping mga lods. Yan o, magkakaiba. Tingnan natin yung injection degree kung magkakaiba rin sila. Ayan, yung map 1, map 2. Teka, parang wala akong nakikita ang pagkakaiba. Sa map 2, map 3, map 4. Wala akong nakikita ang pagkakaiba. Sa ignition degree naman, ayan, magkakaiba. Doon naman tayo sa ignition time. Map 1, 2, magkakaiba. 3, 4, magkakaiba. Sa air fuel ratio naman, tingnan natin kung magkakaiba. 1, 2, 3, 4. Pare-parehas lang. Yung ECT, same lang yan sila. ECT. Map inject. Idle limit. Ayan, 1,450 yung idle speed. Hot. Tapos yung maximum speed. Yung map 1, ang kanyang maximum RPM limit is 10,500. Yung map 2, 14,500. Map 3 tsaka map 4 pare-parehas mga lods. Yung number 1 lang yung yung naiba, 10,500. Idle return injection code 8,000. Hindi nag-iba sa lahat ng maps. Pati yung idle return injection hot. Wala naman tayong gagalawin dyan. Dito lang ako gagalaw. Idle speed hot. Gusto kong gawin 1.5. Pero check ko muna kung maganda ba yung kanyang idle bago ko palitan niya. Tapos dito tayo sa option, yung open fan temperature natin, no? Ayun yung gusto kong palitan. Kasi naka 75 kasi siya eh. Gusto ko siyang gawing 80 or 90. 75 sobrang bilis niyan mag-on yung fan ng ating radiator. Gagawin ko siyang 80. Enter natin. Yan, 80. Testing natin. Gumagana yung RPM limit niya, ay yung idle. So ang nilagay ko is 1.5. 1.6 kasi nga cold start, ngayon pa lang in-start. Mamaya pag uminit, magiging 1.5 na yan. Ito yung kanyang AFR 15. Wala muna akong gagalawin sa mga yan. Pinag-aaralan ko pa rin lahat. Tsaka hindi naman ako magtotono. Ipapadayin ako to kasi hindi naman ako tuner. Pinag-aaralan ko lang din syempre yung gamit ng natin, ECU natin, kung paano siya gamitin. Gumagana lahat, yung kanyang ignition, yung injection, battery, up and down yan. Yung map, hindi ko alam kung anong gamit na ito eh, kasi hindi siya gumagana dyan, wala. Ayan, nagno-normal na yung natin, AFR kasi nga umiinit na ng konti yung makina.
hanggang sa ma-reach niya yung normal level na heat niya. Magiging yan, 12. Ayan 12 na nga. Yan, kung makikita nyo, yung cursor nandito sa green. Pag nire-rev natin, tataas siya. Ayan TPS gumagana, RPM gumagana, AFR gumagana. Ayun, so i-testing naman natin ngayon mga lods na yung ating switch. Ito naman i-testing natin ngayon, yung ating selector switch kung gumagana. Try muna natin. Disconnect na muna natin ito. Tapos testing natin yung selector switch kung gumagana. Ayan, number 1 yung kanina. Try natin ulit. Ayan na, ito yung kanyang number. Ayan, nasa number 1 tayo, no? Ayan, number 2, number 3, number 4, tapos balik sa number 1. Ayan, okay, gumagana. Wala naman ako ibang gagawin dito, ibabaguhin muna kasi naset na naman natin yung idle and limit, yung max na RPM limit pinago ko na. Tapos yung nga tinasan ko yung degree Celsius niya bago mag-open yung fan. Okay na ako doon, wala na akong ibang babaguhin muna. Itong map na to hindi to match pa rin sa ko kasi naka ako Reynolds injector, naka 36mm na throttle body. Alam ko hindi siya pa rin match kaya kailangan niyang may tono. Pero titignan ko yung performance ng stock mapping nito. So yan mga lads na, hanggang dito na lang muna to. Itong pag-install natin ng racing ECU dito sa aking Raider 150 Fi. Sa ngayon, okay muna ako sa ganyan. Yung pipe ko nga pala mga lads na, papalitan ko pa pala yan ng Gen 1 canister. Pero napayos ko pa yung kanyang elbow mga lads. Sa ngayon, hindi ko pa yan nagkakabit. Next time na lang natin ito test drive mga lads. Pag-hitin muna na. Ba yung susunod na gagawin ko dito sa motor ko. Wala naman akong special na gagawin dito. Ito ko ganun lang na setup. Hindi naman tayo mag-upgrade ng makina kasi malakas na to. Tapos mas pinakalakas pa natin dahil nag-ECU na nga tayo. Yeah, so, ride safe sa lahat mga lods. Peace out!